Mukha kang lalaki, hindi ka mukhang babae. Bakit ka nagalit nung tinawag ka ng mga tao sa paligid mo na sir? Mukha ka naman talagang sir. Sa itsura na yan, mapagkakamalan bang ma'am yan, ha? Doon lang ho tayo sa katotohanan. Pasensya na pero hindi ho talaga siya mukhang babae. Mukha siyang lalaking nag-makeup, nagkulay ng buhok, nagsuot ng damit pang babae, para kunyari, babae siya. Humingi na ng pasensya sa'yo yung waiter na na-misgender ka at natawag kang sir, pero anong eksena mo? Ganda-gandahan ka na hindi mo tinanggap yung pasensya ng tao. Ang nangyari, napatayo yung tao ng 2 oras dahil sa masyado mong kafiling-filingan. Hindi mo masisisi na matatawag kang sir dahil mukha kang lalaki. Yun ho ang katotohanan. Mukha kang lalaki, hindi ka mukhang babae. Pag tayo nagkita tayong dalawa, hindi kita mapagkakamalang babae, pasensya na. Bakit ka nagagalit? Bakit parang galit na galit ka sa waiter na natawag kang sir? Mukha ka naman talagang sir. Ito yung mahirap sa ibang parte ng LGBTQIA+ community, mga kabaklaan, lalong-lalo na sa mga transgender. Na alam niyo yun, akala niyo ba masyado silang privileged na porket nagsuot na sila ng mga damit pambabae, nagpahaba ng buhok, nag-makeup, babae na sila. Feeling nila, babae na sila, pero ang katotohanan, hindi ho kayo babae. Lalaki ho kayo na nagko-costume ng damit pambabae. Yun ho yung katotohanan. Yun naman talaga, di ba? Alam naman sabihin kong babae kayo. Hindi po kayo babae dahil hindi nyo po kayang magluwal ng sanggol. Period. Masyado kayong ambisyosa. Masyado kayong mga feelingerang babae kayo, di ba? Hindi ho kayo babae, tanggapin nyo na po. Kaya kung may mga taong ganyan na nagmi-misgender ho sa inyo, tanggapin ninyo. Dahil hindi ho lahat ng tao alam yung mga ganyang klaseng eksena na mga pinagagagawa ninyo. Transgender ka, sabihin natin, kung totoong transgender ka at sa puso mo, babae ka, bakit hindi ka mukhang babae? Bakit hindi ka nagbibigay ng effort para magmukha kang babae? Bakit hindi ka nagpapapalit ng mga eksena mo, nagpapapayat? Bakit hindi ka magpa-feminine eme-eme ganyan? Hindi ka kumilos, umasta, at magmukhang babae? Wag na wag mong sasabihin sa akin babae ka dahil hindi ka babae. Bakla ka. Ang dahil sa ka-feelingera mo, nakala mo babae ka, tignan mo yung nangyari sa waiter. Napatayo ng 2 oras, nabigyan ng leksyon na pwedeng hindi na naman na mangyari kung tinanggap mo na lang sana yung sorry nung bata. Mas matanda ka sa kanya, kitang-kita naman, di ba? Hindi mo naintindihan na yung mga waiter ay napapagod din yan. May mga trabaho yan. Gabi na, pagod na, kaya akala niya nagmukha kang lalaki sa paningin niya kahit mukha ka naman ho talagang lalaki pero hindi mo tinanggap. Masyado kang privileged, masyado kang pasikat. Yung mga ganitong klaseng bakla, yung inis na inis din ako eh. Na makaasta, akala mo mahamahadera, reyna-reynahan, mukha ka hong lalaki, hindi ka mukhang babae. Kaya huwag mo sasabihin sa akin na transgender women are women. Transgender women ay mga babae eme-eme, peste. Hindi kayo babae, bakla kayo. Pag tinawag kayo ng sir, huwag kayo magalit dahil yun yung katotohanan. Ang inyong napanood ay ang naging reaksyon at komento ng social media personality na si Tito Mars hinggil sa viral photo na trending ngayon sa social media, kung saan pinatayo ng 2 oras ng isang transgender na taga Cebu na kinilalang si Jude Bacalso ang isang waiter matapos siya nitong tawaging sir. Dahilan ni Bacalso ay gusto lang niya turuan ng leksyon ang waiter, kaya niya ito pinarusahan. Samantala humingi na rin siya ng paumanhin sa kanyang nagawa, at narito ang kanyang official statement. Earlier today, I sat down to quietly settle the matter with the restaurant management, one crew and the store supervisor who were present last night. The waiter I had a disagreement with was not present. After each one of us aired our sides, I am happy to share that we have agreed to pursue together more inclusive practices in the restaurant. I also realized that in the impassioned pursuit of my advocacy, I could have done with a little measure of kindness. Sadly quite absent in the ruckus this has all unnecessarily created when it was made public without our knowledge. I made a personal apology to the group present, and requested if I may do so for the concerned waiter. I am also making it very public with this post. As it has become quite public fodder, I also want to underscore that the management always had the back of their personnel with constant communication with me on behalf of their employees, who are all treated as family, as I know personally from their history. To quote the supervisor, they served me as best they could even if it was most difficult for them to do so. I would like also to reiterate that I did not demand that the waiter stand for the whole length of time, as I was explaining my side of the gender sensitivity issue. It was he who chose to stand in front of me as we waited for input from management, who I attempted to contact. My apologies also to the rest of the staff who are disheartened by the way things have escalated.
as well as to the customers present at that time. This is a huge chunk of humble pie that I must ingest, because I have erred. May we start here with, as the supervisor pointed out, an uphill path to reconciliation, and we hope you will be able to allow us and yourselves to do so unhampered, so we may all learn and heal from this.